Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo uli dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayo mga katambay at wala po tayong pinagdadaan ng anumang problema sa buhay, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong, ito pong balita, mga tambay. Ito pong mga nakarang araw. Di po ba noong mga nakaraang linggo ay nag-file po ng kanyang resignation ng isang USEC na tinatawag po ng Vice President na garbage in, garbage out. At tinatawag din daw po itong Reyna umano ng fake news. At ito daw po ay tinawag din na Reyna ng mga attack dog umano. Ayon po yan sa isang abogado rin na si Attorney Guanzon, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita. Talaga naman po hindi aalisin yan, di ba? Dahil po ang binagoong ang Pilipinas, ang pinararami po niyan, umano, ay puro po attack dog. Hindi naman po nagpaparami yan ng mabubuting mga lingkod bayan para ang ating bansa ay umasenso. Ang pinararami po nila di umano, yung protektahan po ang kanilang mga kagaguhan, ang kanilang mga katarantaduhan umano, para po maprotektahan at magkaroon po na sinasabing taga-atake. At siyempre, para sa lahat ng babatikos at kukwestiyonin ang ginagawa ng gobyerno, ay kailangan po may taga-tama. Tagapagtanggol. Hindi po ba? Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Mananatili sa kanyang pwesto bilang Palace Press Officer si Undersecretary Claire Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office. Ang pananatili sa pwesto ni Yusek Castro ay kinumpirma mismo ni PCO Acting Secretary Dave Gomez ngayong Miyerkules ng umaga, July 16, nang magsumite ng courtesy resignation si Yusek Castro alinsunod sa kautusan ng bagong kalihim ng PCO. Kaya mga tambay, diba? Nag-file siya ng courtesy resignation. Hindi po kailangan yun. Hindi po tatanggapin ng palasyo yun. Kaya nga siya nilagay dyan . Saka, mamimiss po ng taong bayan. Mawawala na po ng kahit papaano. Yung napapasaya po ng isang Yusek Castro, ang taong bayan, lalong-lalo po, pagka ang kanyang ibinabalita sa taong bayan, ay puro po kapalpakan umano. At dito po sa sinasabing pagiging reyna ng fake news umano, mga tambay. At pagiging reyna rin po na pagiging attack dog umano. At yung sinasabi rin po ng Vice President na pinsan siya ni Franz Castro. At syempre po yung isa pang sinasabi ng Vice President na garbage in, garbage out. Hindi po ba? Sa kailangan po ng binagoong ang Pilipinas yan. Sa dami po kasi ng issue na kinasasangkutan po ng binagoong ang Pilipinas. Magmula po sa Pangulo at First Lady at sa lahat po halos ng ahensya ng gobyerno ay may issue ng korupsyon. Institusyon ng Senado at Kamara, may issue ng mga korupsyon. Lalong-lalo po ngayon, putok na putok po ang pag-amin ng Pangulo na ang mga flood control ay hinahanap at nasaan ang isang damukal na pera na hindi maipaliwanag na kailangan pa raw pong imbestigahan at kailangan pa raw managot. Kailangan po dyan ang isang Yusek na tagapagtanggol. Kailangan po nilang ilihis umano na ilayo sa issue ng korupsyon umano ang Pangulo. Gamit na gamit po dyan ang isang Yusek na katulad po umano ng tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Kaya hindi po tatanggalin yan. Mawawala na po ng attack dog umano sa mga Duterte. Hindi po ba? Nakita nyo naman po ang isang Yusek. Pagkatapos niya po sa kanyang pagiging Yusek, diretso na po sa kanyang pagbablog. Hindi po ba? Isa rin pong vlogger yan. Nakita nyo po, dito sa Malacanang, gagawa po siya ng sinasabing press release. Statement galing sa Malacanang. Pero, nahandun pa rin po yung batikos at paninira umano sa mga Duterte. Lalong-lalo po sa kanyang vlog. Dire-diretso po yun. Puro Duterte po ang kanya pong binablog halos at mga kaalyado nito. Mga kabayan, tatanggalin po ba yan? Yang mga ganyang klaseng tao at yung mga ganyang klaseng abogado umano, yan po ang kailangan ng gobyerno ng binagoong Pilipinas.
dahil sa kanilang pamamahala ng 3 taon na kinu-question ng taong bayan. Di ba? Nasaan ang nagawa mo? Nasaan ang pera namin? Nasaan dinala ang inutang ninyo na kami ang magbabayad? Kailangan po dyan ng isang USEC para pagtakpan umano at itama ang mali. Diyan po magaling umano ang isang USEC Castro. Yung mali ay naitatama daw. At yung tama ay nagiging mali. Napakadali po para daw sa kanya yan umano. Naitama ang mali at pamaliin ang tama umano, mga kabayan. Kaya hindi po tatanggalin ng palasyo yan, mga kabayan. Kahit pugutan mo ng ulo yung kapitbahay namin, hindi po tatanggalin yan. At kahit tanggalin mo ang yag balls ng kapitbahay namin, hindi po tatanggalin ng palasyo yan. Dahil yan po umano, kaya nilagay yan, dahil yan po ang trabaho niya talaga. Di po ba? Kaya siya kinuhang USEC, tagapagsalita ng Malacanang, yan po talaga umano ang kanyang trabaho. Ganyan po siya nakadesign. Nakadesign po siya dyan. Hindi po siya nakadesign para po ipagmalaki ang mga achievement ng palasyo. Mga malalaking achievement na wala naman po tayo nakita. Maliban po sa napakaraming achievement na tubig. Binigyan po tayo ng napakaraming volume achievement na tubig. At yung pinagmalaking flood control, mas marami po ang tubig ang lumabas kisa sa pinagmalaking flood control, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang maiksi nating komento na talagang expected naman po natin na hindi po tatanggalin ang tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. At tinatawag po ni Atty. Guanzon na reyna ng mga fake news at reyna ng mga attack dog. Ayon po kay Atty. Guanzon, mga katambay. Kaya po tayo, dire-diretso po, lahat po ng ibabalita at ipahayag ng isang USEC na mananatili sa kanyang pwesto at makikita natin na taliwas sa katotohanan, syempre po, magsasalita po tayo at kukwestiyonin po natin at itatama po natin ang mga kasinungalingan nila umano na pawang panglihis sa issue. At kailangan kasi may pagtakpan, mga kababayan. Yun nga po, bago po tayo magtapos, kailangan kasi nilang pagtakpan ang issue po ng First Lady, issue ng pulburon. Ganon din po ang Pangulo, may issue rin po ng pulburon. Kailangan pong pagtakpan yan. Hindi po ba? Korupsyon. Hindi po ba? Kailangan po dyan ng isang vlogger. Isang vlogger sa napakatagal na panahon ay kritiko. Kinikritiko po ito ng mga Marcos. Kinikritiko po niya ito. Binabanatan niya po ito. Magmula po nung hindi pa po siya USEC. Mga kabayan. Pero nung maging USEC na po siya, yun nga sinasabi ni Vice President. Kaya po siya tinawag na garbage in, garbage out. Kasi yung mga sinuka na daw po niya, kinakain pa at hinihimod pa raw, dinidilaan yung isinuka niya na. Kaya po siya natawag na garbage in, garbage out. Lahat ng basura, pinapasok niya sa kanyang bibig kahit isinuka niya na umano. Mga kababayan. Maraming salamat po, mga tambay. Expected na po natin yan. Hindi naman po talaga tatanggalin yan. Isa lang pong scripted umano yan at palabas. Para isa rin pong panglihis yan sa kanilang issue. Hindi po ba? Thank you po sa mga gusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Ganoon din po sa inyo mga paggawa. Ay lagi po kayo maingatan, mga kababayan. At syempre po, mga kababayan, bago po tayo magtapos, yung panalangin at dasal, isama po natin ang pamilya Duterte, lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po ang kanyang kalusugan, maingatan po siya at mailayo sa kapahamakan, at madugtungan pa po ang kanyang buhay at lakas at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po. Muli po, mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Bye-bye.